Konnichiwa, minasang. At dahil wala tayong pasok ngayon, tara, gala tayo. At ang destination natin ngayon ay sa Gifu Castle. Medyo malapit lang to sa lugar namin kasi simula apartment hanggang Gifu Castle, around 20 kilometers lang yung layo. Para makapunta tayo doon, sasakay tayo sa ating electric kickboard scoot simula apartment hanggang train station. Tapos magte-train tayo or dansha simula Ichinomiya Station hanggang Gifu Station. Tapos ang sasakyan pala nating train or dansha is Meitetsu Line, Nibang Platform or number 2 platform. Katabing city nga lang pala ng lugar namin, ang Gifu. Kaya hindi siya ganun kalayo sa lugar namin. Tamang-tama, medyo maganda ang panahon ngayon. Akala ko nga wala ng sakura kasi nung mga nakaraang araw, malakas ang ulan at saka hangin. Tapos pagdaan ko sa ilog na to, nagulat ako, marami pa palang sakura dito. At after ilang minuto lang, nakarating na agad tayo sa Gifu Station. Tapos pinuntahan ko na agad yung number 4 bus stop going to Gifu Koen. At sasakay naman tayo sa number 80 na bus. Then, bababa tayo sa Yamagata Terminal. At kapag sasakay pala kayo ng bus, i-make sure nyo na tama yung bus number na sasakay nyo. Kasi iba't ibang bus number yung tumitigil dito para mag-pick up ng pasahero. At depende yun sa destination. At yung sasakyan natin niya is number 80 na bus. Medyo mabilis lang talaga ang biyahe kasi wala naman traffic dito. At sa bus pa lang, makikita mo na sa tuktok ng bundok yung Gifu Castle. Ito yung isa sa pinakagusto ko sa castle na to kasi nasa tuktok talaga siya ng bundok. At pagbaba ko ng bus, meron ditong park or koen na maraming sakura. At dito lang yan mismo sa mismong tapat ng Gifu Castle. Tatawid ka lang sa kabilang side. Ito nga pala yung entrance ng Gifu Castle. At sa entrance pa lang, ma-amaze ka na kasi Japan na Japan yung vibes niya. At pagpasok ko sa loob, dito na agad ako dumiretso para bumili ng ticket ng cable car. Tapos sa likod niyan, ito yung makikita nyo. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Sobrang ganda niyan lalo na sa personal. Kaso, yun nga lang, hindi pwedeng pumasok sa loob. Pero pwede ka namang lumapit sa mismong baba niyan or sa mismong harap niyan. At ito yung itsura niya sa mismong baba niyan. Sobrang ganda talaga. At tamang-tama ang spot na to para sa magandang picture. At ito naman yung view niya kapag nakasakay ka sa cable car. At ito yung tips ko sa inyo guys kapag sasakay kayo ng cable car. Sa may parating unahan kayo pumesto para kitang-kita nyo yung view papuntang taas at yung view rito sa temple na to. At ganito yung makikita nyong view kapag kayo yung napapwesto sa unahan ng cable car. O diba, ang ganda. Kitang-kita nyo yung baba at kitang-kita nyo yung mga makakasalubong nyo. And by the way guys, ito nga pala yung rate nila kapag sasakay kayo ng cable car. Kapag round trip or balikan, 1,300 yen para sa adult and 650 yen naman para sa mga children. Kapag one-way trip lang, 800 yen naman para sa adult and 400 yen naman para sa mga children or bata. And also, pwede nyo rin palang isama yung mga pet nyo. And pwede rin sila isakay sa loob ng cable car. At ang rate nila kapag balikan is 650 yen. And kapag one-way naman is 400 yen. So may iba lang yung price niya, depende sa timbang ng mga pet nyo. I-check nyo na lang sa picture yung related sa pet fare nila. At pagbaba ko naman ng cable car, dumiretso na agad ako rito sa pagpapakain ng squirrel. Katabi lang din kasi ito ng cable car station, kaya ito na muna yung una kong pinuntahan. Ito rin nga pala yung first time na makakakita ako at makakahawak ako ng squirrel. Tapos pagpasok ko, binigyan agad ako ng pagkain. Hindi ko na ready yung camera ko kasi tumalo na rin agad yung mga squirrel sa akin. At kapag may pagkain ka, susundan ka talaga nila at hahabulin. At aakyat sila sa katawan mo hanggang makuha nila yung mga pagkain na hawak mo. Bago nga pala kayo pumasok, bibigyan nila kayo ng gloves for safety na rin kasi medyo matalas yung mga ngipin nila. Tapos tatanungin nila kung okay lang ba na umakyat sa iyo yung mga squirrel at kung okay lang ba na madumihan yung damit mo. At syempre, dahil once in a lifetime experience lang to, okay lang sa atin. And by the way guys, 400 yen nga pala yung entrance nila rito para sa adult and 300 yen naman para sa mga children or bata. At kapag nag-avail kayo ng round trip ticket ng cable car, may discount kayo na 100 yen. Kaya 300 yen na lang yung binayaran ko sa entrance ko dito. At kung may kasama kayong pet,
Sad to say, bawal pong isama yung pet sa loob ng cage. At ang opening at closing time nga pala nila is 9:30 AM hanggang 4:30 PM ng hapon. And another tips nga pala guys, kapag papasok kayo dito, i-make sure nyo na nakaready na ang mga camera nyo para sa video at picture. Kasi isang beses lang silang magbibigay ng pagkain dito. Tulad ko, nagsetup pa ako ng camera, hindi na pala ulit pwedeng humingi ng pagkain. Hindi kasi lumalapit yung mga squirrel kapag wala kang pagkain. Hindi ko nga mabilang kung ilang squirrel yung meron sila rito kasi kahit saan ako magpunta sobrang dami nila. Ikaw na lang yung magsasawa sa kakahabol sa kanila. Yun nga lang, wala na tayong pagkain kaya ayaw na nilang lumapit. And by the way guys, ito nga pala yung mga bawal yung gawin kapag nasa loob kayo ng cage. Una is bawal nyo silang galitin, bawal nyo silang habulin, bawal nyo silang sakalin, bawal nyo silang gulatin or pagtaasan ng boses. At lalong lalo na, bawal nyo silang hampasin. Hindi ko lang sure kung may time limit sila rito, kung gaano kakatagal pwedeng mag-stay. Medyo matagal din kasi ako rito. Medyo nagsawa na nga lang ako kasi wala nang lumalapit sa akin. Kasi wala na rin naman kasi akong pagkain. And also kapag papasok pala kayo dito, dapat nakapants kayo. Kasi kapag nakashort kayo or nakapalda yung kasama nyo, baka masugatan kayo kasi medyo matalas yung mga kuko nila pag umaakyat sila sa inyo. At di na rin niya ako nagtagal dito, kaya nagpaalam na ako sa kanila. At sa susunod na balik ko dito, alam ko na yung mga dapat kong gawin. Paglabas ko dito, sa Gifu Castle na tayo pupunta. Pagbaba nyo ng cable car, medyo malayo pa rin nga yung lalakarin nyo para makarating kayo ng Gifu Castle at medyo paahon siya ng konti. Kaya kung pupunta kayo dito, i-make sure nyo na naka-rubber shoes kayo. Huwag kayong magsuot ng heels or chanelas kasi baka mahirapan lang kayo. At kung mahilig kayo sa adventure at gusto nyo makatipid, pwede kayong hindi sumakay ng cable car at mag-hiking na lang kayo hanggang sa taas ng Gifu Castle. Yun nga lang, hindi ko alam yung route kapag mag-hiking kayo hanggang dito sa taas. Mas convenient din kasi para sa akin yung cable car kasi gusto kong makita yung view ng Gifu City. And finally, nakarating na rin tayo sa Gifu Castle. Medyo napagod nga ako, kaya nagpahinga rin muna ako. Pero sulit na sulit naman yung pagod kasi sobrang ganda ng view rito. At ito naman yung view na makikita nyo bago kayo pumasok sa Gifu Castle. Diba sobrang ganda at nakakawala talaga ng pagod. Na-amaze nga ako kung paano nila nagawa tong castle dito sa ibabaw ng bundok kasi medyo mataas talaga tong bundok na to. Babalik-balikan ko ang lugar na to kasi sobrang ganda talaga. Hindi nakakasawang puntahan. Worth it na worth it yung biyahe at pagod pagpunta rito. By the way guys, 200 yan nga pala yung entrance nila para sa mga adult and 100 yan naman para sa mga bata. Ito nga pala yung makikita nyo sa loob ng first floor ng Gifu Castle. Nakasulat dyan yung history ng castle. Yun nga lang hindi ko mabasa kasi puro kanji. At ito naman yung makikita nyo sa kabilang side. Inaalaw nga pala nilang mag-video or mag-picture sa loob ng Gifu Castle maliban sa third floor kasi medyo restricted daw yung mga item na meron sila ron kaya pinagbabawal talaga nila. At sa second floor naman, ito yung makikita nyo. At halos kaparehas lang din siya sa first floor. Tapos meron sila ritong TV para mapanood nyo yung story ng Gifu Castle. Kaso hindi ko na pinanood lahat kasi medyo mahaba. At sa pinakataas naman, ito yung makikita nyo. Ang napakagandang ceiling. Samahan mo pa ng 360 view ng buong Gifu City at mga katabing city nito. Sobrang ganda talaga dito. Parang ayoko nang ang bumaba. Matatanaw nyo rin dito ang mga bundok at ilog ng Gifu City. Mas ma-appreciate nyo yung view kapag kayo yung mismo nakatayo sa kinatatayuan ko. At kung nagbabala kayong mag-travel dito sa Japan, isa ito sa mga dapat nyong puntahan. Sinusubukan ko ang hanapin kung saan yung lugar namin dito. Kaso sobrang lawak talaga kasi 360 view kasi ito, kaya hindi ko makita. Gumamit na nga ako ng telescope para makita ko yung lugar namin. Kaso hindi ko mahanap kasi sobrang lawak talaga. Ang hirap hanapin. Bali 100 yan nga lang pala yung kailangan mong ihulog para magamit mo yan. At paglabas ko ng castle, nag-jidoambeke muna ako kasi medyo nauuhaw na ako. At wala nga pala kayong dapat iwari rito kasi marami silang nakakalat na jidoambeke kapag nauuhaw ka. Marami rin silang CR na nakakalat dito kaya wala kang dapat ipag-alala. Mayroon din silang restaurant dito kapag nagugutom ka
At ito yung mga menu na meron sila. Meron silang mga ramen, curry at iba pa. At kapag order kayo, dito lang kayo sa automatic machine pipili ng mga gusto nyo. At sa taas ng restaurant na to, makikita nyo yung Gifu Castle. Medyo malayo nga pala sa Gifu Castle to at kailangan nyo maglakad ng ilang minuto. At ito naman yung view na makikita nyo. Panoramic view siya. Mula rito, makikita nyo ang buong view ng Gifu City. Sobrang sarap tumambay dito at tamang-tama to kung kasama nyo ang family nyo, friends nyo at ang partner nyo. Hindi na rin ako nagtagal at pumunta na ako sa cable car station para pumila. At ganitong view naman yung makikita nyo kapag nakasakay kayo sa cable car papuntang baba. At medyo pangat nga lang yung pwesto ko kasi naunahan ako. At pagbaba nyo naman ng cable car, marami sila rito ang mga souvenir at pasalubong na pwede nyong bilhin. At bago umuwi, dumaan na rin ako dito sa may tapat ng Gifu Museum. Sa baba lang din to ng Gifu Castle. Sobrang ganda rin naman kasi ng fountain at mga tulips na to. Kaya napatigil at napatambay talaga ako ng ilang minuto bago umuwi. Medyo malolobat na nga rin ako kaya di na ako nakapasok sa loob ng Gifu Museum. Ito nga pala ang Gifu Museum at sa tapat nito, sobrang daming for rent na electric bike. At kung gusto nyo pang mas ma-explore ang Gifu, pwede kayong mag-rent nito. At hanggang dito na lang muna ang video natin guys. Thank you for watching. See you next vlog.